Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa paniniwalang nasyonalismo at damdaming patriotismo. Ating pag-uusapan kung paano ipinakita ang tunay na pagmamahal sa ating bansa at kung bakit ito mahalaga sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Bago ko talakayin ang aking paksa, balik-aral muna tayo patungkol sa mga layunin ng mga Europeo at Hapones sa kanilang pananakop. Pagkakaiba ng layunin ng mga Europeo at Hapones. Europeo. Nagkolonisa upang magpayaman, kumuha ng likas na yaman, palaganapin ang Kristyanismo at palawakin ang imperyo dahil sa merkantilismo. Hapones, nagnanais maging dominanteng kapangyarihan sa Asya sa pamamagitan ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Alisin ang impluwensya ng karundanin at kontrolin ang likas na yaman para sa kanilang industrialisasyon. Epekto ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere sa mga pulisya ng Hapon sa Timog Silangang Asya. Ipinakita ito na parang pagpapalaya sa Asya mula sa kalundanin, ngunit sa realidad ay naging dahilan para sa pananakop at pagsasamantala. Kinontrol ng Hapon ang ekonomiya at yaman ng mga bansa at ipinilit ang kanilang kultura at wika. Ginamit ang konsepto upang palakasin ang interes sa kapangyarihan ng Imperyong Hapones, hindi ang tunay na kooperasyong Asyano. Introduksyon sa nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay paniniwala na nagbibigay diin sa kadalisayan ng sariling bansa kaysa sa iba. Ito ay karaniwang pinatitibay ng malakas na damdaming pambansang pagkakakilanlan at malalim na pagnanais na mapanatili o maitaguyod ang interes ng bansa. Damdaming patriotismo. Ang patriotismo ay tumutukoy sa taus-pusong pagmamahal, katapatan at debosyon sa sariling bayan. Ipinapakita ito sa pagmamalaki sa kultura, kasaysayan at mga katangian ng bansa. Ang isang patriota ay nagsisikap na mapabuti ang bayan sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin, pagtulong sa kapwa at pagpapakita ng pagkakaisa ng walang diskriminasyon sa iba. Konsepto ng kasarinlan. Ang kasarinlan ay tumutugon sa kondisyon ng isang estado o bansa na pinamahalaan sa malaya mula sa anumang muling panghihimasok ng ibang bansa. Ibig sabihin, ang kasarinlan ay tumutukoy sa kalayaan mula sa pagkontrol, pag-impluwensya at pagsasaporta ng ibang bansa. Mahalaga sa pagtatanong kasaan ang sumusunod na aspekto. Mga aspekto. Kalayaang politikal. Kakayahan ng bansa na pamahalaan ang sarili ng walang pakikialam ng ibang bansa. Mahalaga sa demokratikong lipunan. Pansariling pagpapasya. Karapatan ng isang bansa o tao na pumili ng uri ng pamahalaan at patakarang hindi pinakikialaman ng iba. Kalayaang pang-ekonomiya. Kakayahan ng bansa na paunlarin ang sariling ekonomiya at hindi umaasa sa iba. Kalayaang pangkultural, pagpapanatili ng sariling tradisyon, kultura at pagkakakilanlan habang bukas sa pagkikipag-ugnayan sa ibang kultura. Deklarasyon ng kasarinlan, porma na pagpapahayag ng kalayaan ng isang bansa bilang simbolo ng pagiging malaya at nagsasarili. Ngayon naman, pag-usapan natin ang konsepto ng pagkabansa, ang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang bansang matatag ay may malayang ekonomiya, nagpapasya sa panloob at panlabas ng mga gawain, may sariling kultura at may pagkakakilanlan. Ang bansang ito ay binubuo ng lipunang may isang lahi, wika o relihiyon. Ang estadong binubuo ng lipunan ay may pamahalaan na may tungkuling pangalagaan ito. Ang pamahalaan ay bumubuo ng mga batas na may layuning pangangalagaan ang kapayapaan, kalayaan, karapatan, kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Ang pagkabansa ay tumutukoy sa damdamin ng pagkakaisa o pagkakabuklod ng isang tao sa ibang lugar na may parehong katangian. Ito ay tumutukoy sa pagiging bahagi ng isang pangkat ng tao na may iisang kasaysayan, kultura at tradisyon. Ang damdaming ito ay nagbubunsod ng pagmamahal sa bansa at pagtatanggol sa karangalan nito. Mayonalismo sa Pilipinas. Ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay mas lumala nang lumabas sa mga Pilipino ay tiningnan lamang na mababang uri ng mga Pilipino ay may mababa sa 300 taong pananatili ng Espanya sa bansa. Ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay mas nagpumilit ng sumibol ang damdaming nasyonalismo sa iba't ibang panig ng mundo.
Naging inspirasyon sa mga Pilipino ang mga estadong Pilipino na kung tawagin ay mga estadong nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay lalong tumindi nang lumabas ang mga Pilipino ay tiningnan lamang na mababang uri ng mga Espanyol. Dahil dito, nagkaroon ng mga pag-aalsa laban sa Espanya. Ang mga pag-aalsang ito ay naglalayong wakasan ang paghahari ng Espanya sa Pilipinas. Ang mga pag-aasang ito ay nagdudulot ng maraming kasawian. Nasyonalismo sa Pilipinas. Ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay mas naihalina lamang nang ang Pilipinas ay mas mahigit na 300 taong pinamunuan ng mga Espanyol. Sa kabila ng mahabang panahon ng pananakop sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga Pilipino ay hindi nagkaisa laban sa mga Espanyol. Nagsimulang sumibol ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino noong ika-19 na siglo. Sa panahong ito, lalong lumaganap ang damdamin ng pagkakaisa at pagnanais na makalaya mula sa pananakop. Naging malaking bahagi nito ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan, na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga bagong kaisipan at pag-angat sa mga dukadong Pilipino na tinatawag na mga ilustrado. Pagdiday sa Gumburza. Ang Gumburza ay binihag sa paghihiwalay ng tatlong apelyido ng tatlong pari, sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na nabinitay noong Pebrero 17, 1872 ng mga kolonyal na awtoridad ng Espanya sa mga paratang na sangkot sa isang rebelyon laban sa gobyerno. Hayagan nilang ipinapahayag ang kanilang pagkasuklam sa patakaran ng mga administrador ng Espanyol at ang kanilang mga artikulo ay nilathala sa isang pahayagan, La Verdad. Kaya't ang mga gawa nilang ito, nasa mata ng mga otoridad ay udyok at udyok sa mga kaaway ng mga Kastila, ang naging dahilan para sila ay makasuhan ng rebelyon. Lalo na si Padre Jose Burgos, isang Kriolo o mestizong Espanyol, doktor ng filosofiya, ang pinakamaingay sa kanilang tatlo sa pagpapahayag ng mga pagkukulang na administrasyon. Ang pagkakatuklas sa tatlo ay bunga ng kaguluhan sa military naval camp sa Cavite kung saan 200 sundalo ang nag-alsa sa isang rebelyon na inakala nilang hahantong sa malawakang paglaban sa mga otoridad ng Espanya na hindi nangyari. At dito nagtatapos ang ating paksa. Bilang bahagi ng ating talakayan, narito ang ilang tanong na maaari nating pag-isipan. Number 1. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng nasyonalismo at patriotismo? Number 2. Bakit mahalaga sa isang bansa ang pagkakaroon ng nasyonalismo? Number 3. Paano naipapakita ng mamamayan ang pagmamahal sa bayan? Number 4. Ano ang epekto ng malakas na damdaming makabansa sa pagkakaisa? Number 5. Bakit dapat ituro sa kabataan ang kahalagahan ng nasyonalismo at patriotismo?